3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sapagkat 10 taon na natin itong dindeklara at ang Diyos po ay hindi binibigo ang mga naniniwala dito. Amen po mga kapatid? Amen. So let's begin. Our lesson is entitled, everybody, Preparing the Way of the Lord. Sa Tagalog ay paghahanda. Saan? Sa pagdating ng ating Panginoon. And if you are new to our YouTube channel, na ang pangalan ni The Master Teacher BS, we are encouraging you to like, share, and subscribe. And also, watch our videos para po makatulong po tayo sa ating munting channel. Okay lang po ba yun mga kapatid? Sino po yung mga nanonood? Honestly, yan, salamat po. Palakpakan nyo po ang inyong mga sarili. Isa ka sa part ng history ng paglago ng channel na yan. Amen mga kapatid? So, let's begin. Preparing the way of the Lord. At part 1 po ito. So, tatanungin ko po kayo, naranasan nyo na po bang magkaroon ng bisita? Yan. Amen? At ang bisita na yan ay isang kilala, isang sikat, isang mayaman, isang malaking tao, eka nga nila. Nagkaroon na po ba kayo ng ganun mga bisita sa inyong bahay? Hello? At anong ginawa ninyo pag kayo nag-prepare doon sa inyong bahay? Anong ginagawa ninyo? Naglilinis? Naglilinis po ba? Yung mga ref nyo, may laman ba? No? Yung sasakyan, no? Sinusundo nyo ba? Tapos ihahatid nyo rin sila? Amen? Ang tawag po doon ay preparation. Sabihin nga natin, preparation. Yan. Ibig sabihin, kung ikaw ay naghahanda, ang bisita na yung tatanggapin ay welcome. Amen mga kapatid? Pinauunlakan mo siya na, sige, dumating ka at pumunta ka sa aming bahay. Amen po mga kapatid? And this time, ang darating po na hindi naman bisita kundi matagal na lang hinihintay ng mga anak ng Diyos, lalo na mga Hudyo, ay walang iba kundi hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At nung siya'y darating na, inatasan niya ang isang tao to prepare the way of the Lord. Amen mga kapatid? At ito ay walang iba kundi si John the Baptist. Later we'll talk about that. At sa umaga pong ito, alamin natin, paano ba naghanda si John the Baptist sa pagdating ng Panginoong Hesus at ano-ano ang kanyang mga ginawa. How did John the Baptist fulfill Isaiah's prophecy to prepare the way of the Lord, make His path straight? Ang ating key verse ay matatagpuan sa Matthew chapter 3 verse 3. Yan, sabayan niyo po ako sa mga nakakita sa English Standard Version. Sabi dito, "For this is He who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness," sabi, "prepare the way of the Lord, make His path straight." No? So dito, sa verse na ito, ipinakilala ni Matthew si John the Baptist. At si John the Baptist, sa mga hindi nakakalam, is Jesus' cousin. So, pinsan po siya ng ating Panginoong Hesus. At alam na mga Hudyo in their sacred writings, yung Torah or the scrolls na tinatawag, yung mga nakabalunbon. No? So, pinag-aralan din po namin yan sa Bible School. At dito po, kinumpirma mismo ni Matthew na ang boses na nagsusumigaw doon sa ilang in the wilderness ay walang iba kundi sino? Si John the Baptist. So, next, sabi dyan, John is the voice. Yan, siya ang boses, and John's role was to prepare the way for the king's arrival. No? Sapagkat darating po ang isang napaka-importanting hari. At ito ay walang iba kundi ang hari ng mga hari, walang iba kundi sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala ka ba na si Lord Jesus ay hari ng mga hari? Amen. Ako po, naniniwala talaga ako sapagkat noon po ako nagtatrabaho sa Saudi Arabia at ang aking pinaglilingkuran ay hari ng Saudi. Pero nagpasya po ako, sabi ko, hindi. Mas paglilingkuran ko yung hari ng mga hari. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya umuwi po ako dito at nagpastor po ako para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Are you with me, kapatid?
mas mataas tong pinaglilingkuran natin. Are you with me, kapatid? Kaya kung ang mga hari ng lupang ito, kaya kang pagpalain, kayang bigyan ka ng malaking sweldo, how much more yung hari ng mga hari. Ito ay walang iba kundi sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. Shout Amen! Amen. And John's role was to prepare the way for the king's arrival. No, look at that. Nakaplano na po ang purpose ng buhay ni John the Baptist. At bago po siya ipanganak, ay dinalo po ng isang anghel ang kanyang tatay. Sino po ang tatay ni John the Baptist? Si Zechariah or si Zacarias. At sinabi niya rito na ang kanyang nanay na si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki, hindi babae, a son, and you will give him the name John. Look at that. May pangalan na po, naka-ready na agad, hindi pa man pinapanganak si John the Baptist. At sinabi niya na siya ay maghahanda ng daan ng ating Panginoon at ihahanda niya ang mga tao para sa pagdating ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Sapagkat matagal na sila naghihintay ng tagapagligtas, ng Mesiyas, ng kanilang tagapagtanggol. Pero ang tagal na hindi dumating ang ating Panginoon. Kaya this time, ito nang pinakahihintay nila. Darating na ang kanilang Panginoon. Basahin natin, Luke chapter 1 verse 16 to 17. Sabi diyan, and he will persuade many Israelites to turn to the Lord their God. No? Marami siyang hihikayatin na sila'y bumalik sa ating Panginoon. 17, he will be a man with the spirit and power of Elijah, the prophet of old. He will precede the coming of the Lord, preparing, look at that, preparing the people for his arrival. He will turn the hearts of the fathers to their children, and he will change disobedient minds to accept godly wisdom. No? Sapagkat sila po ay nanahan sa kanilang sariling karunungan, hiwalay sa Panginoon. And this time, sila ay magiging masunurin sapagkat susunod na sila sa mga utos at tunay na salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Sapagkat, di ba, ilan po yung mga utos na ibinigay sa atin ng, in the Old Testament. Yung mitzvot, 600 plus 13, no? 613 na kautusan. Pero nung dumating si Lord Jesus Christ, ginawa na lang niyang ilan? Dalawa. Ano po yung dalawa? Sa mga nakakaalam, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa. Finish. Period na. Yun lang ang pinakautos na ibinigay. Kaya po, nung dumating na ang Panginoong Sokristo, ito'y paghahanda na ang mga anak ng Diyos ay parurunungin at patatalinuhin sa salita ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, sa 10 taon na kayo umaten dito, tumatalino po ba kayo sa salita ng Diyos? May mga nahuhugot na po ba kayo ng mga verses? Salamat sa mga nagsusulat. Palapakan natin ang inyong mga buhay. Sapagkat tunay na handa na kayo na tumanggap ng mga salita ng Diyos. Are you with me, kapatid? Amen. After the baby was born, si John, Zechariah prophesied. Luke chapter 1 verse 76. Sabi niya, and you, my little son, will be called the prophet of the Most High. No, magiging propeta ka, anak. Because, look at that, kinonfirm niya rin, you will prepare the way for the Lord. No? Yung tatay ni John the Baptist, alam din niya na ang anak niya na si John ay magiging propeta at maghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Now, connecting the dots, 'di ba? Nakita natin mismong si John the Baptist na ang nagdideklara. Una po, sinabi po ng mga Bible authors, sina Matthew, Mark, and Luke, and then sinabi rin po ni Prophet Isaiah in the Old Testament, but this time, si John na mismo ang nagdeklara kasi alam na alam niya ang purpose ng kanyang buhay. John chapter 1 verse 23, look at this. John replied in the words of Isaiah. Sabi niya, I am a voice shouting in the wilderness. Prepare a straight pathway for the Lord's coming. No, look at that. Sabi niya, I am. Ako na. No? Ako ang nagsusumigaw dito sa ilang, no, in the wilderness, at sinasabi, ihanda na ninyo ang daan sapagkat darating na
ang ating Panginoon. Amen po mga kapatid? Sapagkat lahat po tayo dito ay inuutusan din ng Diyos. Ihanda mo na ang daan sa pagdating ng Panginoon sapagkat ang araw na ito ay araw ng pagliligtas mula sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? So, from all the authors from Matthew, Mark, Luke, hanggang kay John, kay Zechariah, and even kay Isaiah, it means yung pong rugged wilderness preacher na ito na si John ay nagsasabi that it is the, next po, the fulfillment of Isaiah's prophecy. No? Natupad na ang isang hula. Anong ibig sabihin, Pastor, kung natupad ang isang hula? Ito po ay planado. Sabi nga natin, planado. No? Matagal na itong ipinlano sa matagal na panahon. Hindi po ito nagkataon lang. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, ikaw din, no? Ikaw na pwedeng gamitin ng Diyos. Sino pong gustong magpastor? Tas nga kamay? Wala akong kaplano-plano eh. Pero kung itinakda ng Diyos na ikaw ay tatawagin niya, darating ang tamang panahon na itinakda para ikaw ay maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen na kapatid? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Are you still with me? Kahit tumanggi ka pa, sabi mo, ayoko. Hindi nga pwede sapagkat ito ay nakatakda na. Are you with me kapatid? Ikaw ba'y tinatawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Hindi naman sinabing magpastor, kundi pwede kang maging care leader, no? Taga-akay ng kaluluwa, tagahayo, di ba? Tagapag-alaga ng mga kabataan. And you can do that sapagkat lahat ng ginagawa natin sa church ay paglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Bakit? Sapagkat isa lang ang ating hari. Sino yung hari natin? Ang hari ng mga hari, ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Kaya huwag kang mag-guilty kung minsan ay hindi mo nagagampanan ang iyong nagagawa. No? Pag nakita mo, ang Diyos si Pastor. No? Natatakot siya kay pastor, wag po matakot ka higit sa lahat sa Panginoon sapagkat hindi ka naglilingkod kay pastor, ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Can you hear amen? So higit sa lahat dapat nagtatapat ka sapagkat ang ating Panginoon ay the unseen manager. Sabi nga natin, unseen manager. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahahagilap dito, pero nakatingin siya sa lahat ng ating ginagawa. Are you with me mga kapatid? Amen. So let's answer the question, how did John prepare the way of the Lord? No? Paano nga po ba inihanda ni John the Baptist ang pagdating ng ating Panginoon? Actually, ang sagot po ay nasa pangalan na po niya. Ano bang pangalan or nickname ni John? John the Baptist. No, sabihin natin, Baptist. Yan. Ito po yung clue kung bakit po naihanda na niya ang pagdating ng Panginoon. Bakit? Next po. Sabi dyan, John the Baptist signaled the Jewish people to what? Repent of their sins and, look at that, be baptized. No? Sapagkat siya po'y dumating hindi lamang po para mangaral, kundi para ipakita sa kanya mga kapwa Hudyo na sila dapat ay magsisi, to repent, and magpabautismo sa tubig. It is called immersion in water or ang tinatawag po natin na water baptism. Sino po sa inyo ang mga nabaptize na? Taas nga ang kamay. Yan, ang dami na. Sino pa pong hindi pa nababaptize? Yan, next May na po kayo. No? Amen po ba mga kapatid? So kung hindi ka pa nababautismuhan, ibig sabihin, hindi mo pa naipahayag sa buong mundo, no, at sa buong kongregasyon na ikaw nga ay tumalikod na at nagsisi na sa iyong kasalanan. Amen na kapatid? Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi ka po, ang tawag dito, hindi ka pa nabaptize ay hindi ka maliligtas. Ibig sabihin lamang po noon, ang pagbabautismo ay expression. Sabi nga natin, expression. No, ng ating kaligtasan at pagtalikod sa kasalanan. Are you with me, kapatid? So, what do we do? Next, repentance. Sabi nga natin, repentance. Yan. Ang ibig sabihin po nito, repentance is the inescapable beginning of faith. No? Hindi pwede na manampalataya ka sa Diyos na hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan. At ang baptism naman represents a new way of doing things
for the Jew. Bakit po? Sapagkat nung unang panahon, ang pagbabautismo po ay ginagawa lamang para sa mga Hentil. Acts chapter 2 verse 38. Look at this. Sabi po rito, Peter replied. Ano pong sabi ni Peter? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. No, ano pong nauna? Bautismo o repentance? Look at that. Again, ang sabi, repent and be baptized. No? Mauna muna ang pagsisisi bago ang bautismo. Bakit po? Sapagkat kung hindi ka marunong magsisi, ayaw mong tumalikod sa iyong kasalanan, ibig sabihin, kahit nagpabautismo ka, hindi totoo ang iyong bautismo at ang gusto mo lamang ay swimming. Amen po mga kapatid? Bakit ako sumama? Kasi gusto kong mag-swimming nandun na rin ako, nagpalubog na rin ako. Are you with me mga kapatid? Kaya kahit ilang beses kang ilubog sa tubig, kung hindi ka talaga magsisisi ng taos sa iyong puso, baliwala ang iyong bautismo. Tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang talagang nagsisi na sa kanyang kasalanan at nagpabautismo sa ating Panginoon? Taas nga pong kamay, pumalakpak ng malakas sa ating Diyos. Sa mga nadala lang, sige, ulitin natin ulit sa susunod. Are you with me? Okay lang naman po yon. Ang mahalaga, nauunawa mo na dapat ikaw ay mailubog sa tubig sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Can you hear amen? Amen. Next, sabi dyan, as a religious practice, baptism was generally only observed by outsiders. Sabi nga natin, outsider. Sino po yung mga yon? The Gentiles converting to Judaism. No? Mayroon pong dalawang grupo ng tao sa Biblia. Mga Hintil, Gentiles, and the Jews or mga Hudyo. Saan po tayo doon? Hintil o Hudyo? Gentiles po tayo. Yung iba lang po, amoy Hudyo, pero hindi ka Hudyo. Amen na kapatid? Amen po ba? We are Gentiles at lahat ng mga hindi kilala ang tunay na Diyos ng Biblia, Diyos ng Israel, ay dapat mo nang magpa-bautismo. Are you with me mga kapatid? At nilinaw din po ni John na ang mga ninuno ng mga Hudyo, hindi sila kayang iligtas ng kanilang mga ninuno sa kanilang mga kasalanan. Paano sila maliligtas? Look at this. Next, faith in Jesus Christ as Lord and Savior. Kaya hindi ibig sabihin na ang nanay mo ay naglilingkod, ang tatay mo ay sumisimba, ligtas ka na rin. Hindi po ganon. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Napakahalaga po yun na maintindihan natin na yung pananampalataya ng mga magulang mo ay hindi ka pwedeng i-carried over bagkos dapat ikaw din mismo ay manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen mga kapatid? Kaya yung iba baka umaasa po kayo na pag dumating ang Panginoon, nasa langit ka, yung mga anak mong hindi nag-church ay pupunta rin sa langit, delikado po yan. Not unless meron silang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, tinanggap nila si Jesus as their Lord and Savior. Is that clear mga kapatid? Kaya kung may mga kapamilya kayo, kapatid, anak, asawa, kamag-anak, best friend, kaklase, na hindi pa Christian, pero gusto mong makita sa langit, dalin mo siya sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Sabihin sa katabi, dalin mo siya sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Because John's baptism is called for repentance from sin. No? Ang paglulubog sa tubig ay isang simbolo na ikaw nga ay nagsisisi sa iyong kasalanan. Acts chapter 19 verse 1 to 7, sabi po rito, while Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior province. Finally, he came to Ephesus where he found several believers. Si Pablo po, habang naglalakbay po, nakarating sa Epeso at nakakita siya ng mga mananampalataya. At ganito ang kanya sinabi, verse 2, do you receive the Holy Spirit when you believe? No? Kayo ba'y nakatanggap ng banal na Espiritu nung kayo'y naniwala kay Kristo? Kayo po, tatanungin ko, nakatanggap ba kayo ng banal na Espiritu? Amen. No? Noong nakaraan ay sinabi ko na sa inyo,
ang isang tatak na ikaw nga ay nakatanggap ng banal na spirito, matapang ka na mag-aya ng mga kaibigan, kapamilya sa church. Amen na kapatid? Pero kung nahiya ako naku, delikado yan. Baka wala pa ang banal na spirito sa iyong buhay. Are you with me? Amen po ba? Sabi nila, he asked them. No, they replied. We don't know what you mean. Hindi nga namin alam ang sinasabi mo, Pablo. We haven't even heard that there is a Holy Spirit. Hindi pa namin alam, meron bang banal na spirito? Hindi namin alam. Verse 3, then what baptism did you experience? He asked. And they replied, ano sabi niya? The baptism of John. Ito yung paglulubog lang sa tubig. And Paul said, John's baptism was to demonstrate a desire to turn from sin and, look at that, turn to God. No? Yung pagbabautismo mo sa tubig, ito yung pagpapakita lang. Sabihin natin, pagpapakita lang. Na ikaw ay tumalikod na sa kasalanan at lumalapit ka sa Diyos. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat yung iba ay tumalikod sa kasalanan pero hindi naman sa Diyos pumupunta. Kung saan-saan pa rin pumupunta. Are you with me, mga kapatid? Amen? John himself told the people, look at this, to believe. Kanino? In Jesus. Sinabi mismo ni Juan na maniwala kay Kristo. The one, John said, would come later. Verse 5, as soon as they heard this, they were baptized, ano daw? In the name of the Lord Jesus. Then, when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them. And they spoke other languages or tongue and prophesied. 7, they were about 12 men in all. Look at that. Nung si Apostol Pablo na ay nalaman niya na nagpabautismo na ang mga tao na ito sa tubig, pinatungan niya ng kanyang kamay at mula noon ang banal na spirito ay lumukob sa kanilang mga buhay. They are now ready for the ministry. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya po yung mga binautismo ko ng mga nakaraan, ang tanong ko sa kanila, ikaw ba'y handa ng maglingkod sa Panginoon? Sapagat kung hindi ka handa, hindi kita babautismuhan. Are you with me mga kapatid? Sapagat ang bautismo sa tubig ay paghahanda na ikaw nga ay maglilingkod na sa Panginoon. Hello? Hello? Or else, babalikan kita, swimming lang pala gusto kaya sumama. Amen po mga kapatid? Kamusta po ang mga nabautismuhan? Naghihintay pa ba ng swimming o naglilingkod na sa Panginoon? Pumalakpak po ang lahat ng naglilingkod na sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Are you still with me? As John encountered Jesus face to face, he understood that his life mission was to reveal to Israel that Christ was the Son of God and their long-awaited Messiah. No? So si Jesus pala ang pinakahihintay nila na tagapagligtas at Mesiyas. At sinisigaw ni John the Baptist, alam na natin yung verse sa John 1:29, wala na po dyan, sa sinasabi niya, Jesus is the Lamb of God. Si Jesus ang kordero ng Diyos, and Jesus is the chosen one of God. Siya ay pinili, siya ang Mesiyas para iligtas ang lahat ng tao sa mundo. How? By putting your faith in Jesus. Maniwala ka lang kay Kristo. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sapagat lahat po ng ating mga ginagawa, lalo na sa loob ng church, ay kaakibat ng ating paniniwala, pananampalataya sa Diyos na buhay. Are you with me, kapatid? Yung mga nagsisigaw na, in Jesus, I am super blessed. Kayo ba talaga ay nananampalataya? Na ikaw ay super blessed? Sasabihin na, mamaya nga wala kaming kakainin super blessed pa. Hello? Are you with me? Dapat lagyan mo ng pananampalataya. Sapagat kung may kasamang pananampalataya, ang lahat ng iyong pagdideklara, ikaw ay makakatanggap ng tunay na pagpapala sa ating Panginoon. Shout Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. John chapter 10 verse 39. Sabi dyan, once again, they tried to arrest him, si Jesus, but he got away and left them. 40. He went beyond the Jordan River to stay near the place where John was
first baptizing. No? Si Jesus ay nakatakas sa mga papatay sa kanya. Nakarating siya sa Jordan River at doon niya nakita si John na nagbabautismo. Verse 41, and many followed him. John didn't do miracles, they remarked to one another. But all his predictions about this man, about Jesus, have come true, and many believe in him there. No? Look at this. Si John the Baptist, itinala sa Biblia, wala naman siyang maraming ginawa na mga milagro. Pero isa lang ang kanyang ginawa. Ipinakilala niya ang mama na magliligtas sa sangkatauhan, ang kordero ng Diyos. Ipinakilala niya ang ating Panginoong Hesus. Amen po mga kapatid? Hello? Nakagawa ka na ba ng milagro? Nakapagpadilat ka na ba ng bulag? Nakabuhay ka ba ng patay? Naparami mo ba yung pera mo sa pitaka mo? Hindi pa rin pastor eh. Okay lang yan. Sabi sa katabi, okay lang yan. Si John the Baptist, wala rin siyang masyadong nagawa ng mga milagro. Pero ang ginawa niya ang mas mahalaga. Ano yon? Ipinakilala niya ang tagapagligtas ng mundo. Ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen mga kapatid? Ilan na ang nasharean mo kapatid? Hello? Meron na po ba? Aminin mo sa iyong sarili. May nasharean ka na ba? Kung wala pa, mag-share ka na ng salita ng Diyos para sila rin ay maniwala. Sabi diyan sa 42, many believe in Him there. Are you with me, kapatid? Amen. Napakahalaga po ng paghahanda. Yung mga pagsusulat nyo po na yan, it is called preparation or paghahanda. Kayo po ba yung nagsusulat talaga, mga kapatid? Naintindihan nyo naman yung sinulat nyo? Baka puro drawing yan. Mukha, bilog, nakasalamin si pastor, o smiley. Ay, lagyan ko 3 buhok si pastor. Totoo po ba kayo nagsusulat ng mga notes? Amen, kapatid? It is called preparation. Bakit? Para ikaw ay makapag-share din ng salita ng Diyos. Yung mga tumawag, talagang ginagawa nyo yan. Ano? Look at this. Highways in the ancient world were built for kings to travel. Noong unang panahon, no, na wala pang talagang semento na mga ginagamit para sa mga highway, yung mga kalsada na iyan ay binibuilt or ginagawa para sa mga hari. Bakit? Para pag ang mga hari ay pupunta sa ibang kaharian para sa alliance, no? O pakikipag-isa sa ibang kaharian, sila ay makarating doon ng ligtas at payapa. Amen po mga kapatid? When a king planned to visit a city, it was the custom to build or prepare a road for him and his entourage to use as they approach the city. The path would be made as straight and level as possible. No? Siyempre, gumawa ka na rin lang ng kalsada, dapat po pantay, patag, at higit sa lahat po ay hindi mahirap daanan. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya nga po sa highway, no, sa NLEX, sa SLEX, mahalang bayad. Bakit? Kasi mataas po ang maintenance niyan at malaking pera ang ginamit para ito lang ay maitayo at makarating ka ng ligtas ng mabilis sa iyong pupuntahan. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So that is why highways are built. No? Ito'y paghahanda sa pagdating ng hari. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Tanong, ikaw ba'y naghahanda ng daan para sa Panginoon? Ikaw ba'y naghahanda ng daan para sa iyong kapamilya? Sino sa inyo ang nagsabi, dadaling ko yung kuya ko sa church? Dadaling ko yung nanay ko sa church? Kaya lang, mayroon ka na bang highway na ginawa? May daan ka na ba na ginawa para makakonect sa mga tao na gusto mong dalhin sa Panginoon? Hello? Nailibre mo na ba sa Jollibee? Ilibre mo muna, huwag mo munang dalhin sa church. Birthday mo naman, manlibre ka na rin. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Prepare that way para pag dumating ang Panginoon sa kanyang buhay, dinala mo siya dito sa church, bukas na ang kanyang puso, makikilala niya ang ating Panginoong Hesus at siya rin ay tatanggap ng buhay na walang hanggan kasama mo sa langit. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Are you still with me? That is why God is using men and women. Pwede namang sabihin ng Diyos, lahat kayo ligtas. Lahat ng mga taga-Pilipinas ligtas. Lahat ng mga taga-Asia ligtas. Lahat ng mga taga-US ligtas na. Pwede namang ganon. Pero bakit siya gumagamit ng mga tao kagaya natin? Amen ba mga kapatid? Bakit? Para ikaw din at ako ay magkaroon ng corona. Reward sa lahat ng pagpapagal sa atin ginagawa sa Panginoon. Ang pagtitiis natin sa ating Panginoong Yesus ay mayroong kapalit na reward. Amen po mga kapatid? Ganito ang utos kay Isaiah. Isaiah 40 verse 3 to 4, listen, I hear the voice of someone shouting. Look at that. Make a highway for the Lord through the wilderness. Make a straight, smooth road through the desert for our God. Verse 4, fill the valleys and level the hills. Straighten out the curbs and smooth off the rough spots. No? Saan inuutusan ni Propeta Isaiah na gumawa ng daan? Sa disyerto. Hello? Pakibalik nga yung picture kanina. Ako po ay galing sa Saudi at kami po ay bumabiyahe ng milya-milya, kilometro mula sa Riyadh at minsan ay pupunta kami sa site, papunta po sa Kamis, Mushait at sa ibang mga lugar. Alam nyo po, ang dinadaanan namin ay highway. But only to realize na yung highway pala na yon ay hinati lamang at tignan nyo magkabila. Ito po ay isang disyerto. Amen po ba mga kapatid? Hello? Ibig sabihin, kahit mahirap lagyan ng daan, ginawan nila ng paraan to make a highway, to make a straight highway para sa pagdating ng Panginoon. Are you with me? Na minsan sabi mo, ang hirap gumawa ng paraan, ng daan para madala ko ang aking kapamilya sa church. Mahirap talaga. Pero kung ito yung gagawa ng paraan, ikaw at ang Diyos ay tunay na magtatagumpay. Alam niyo yung kantang God will make a way? Ano yung sabi ng kanta? God will make a way where there seems to be Lord, imposible. Lasenggo ito eh. Sinungaling ito eh. Ayaw niya nga sa church, tinatawanan ako. Madadala ko ba siya? There seems to be no way. But if you work with God, God will make a way. Amen po mga kapatid? Yan po yung sinasabi na Isaiah dito. Sabi pa niya sa chapter 35, verse 8, and a main road will go through that once deserted land. It will be named the highway of holiness. Anong highway daw yon? Highway ng kabanalan. Evil-hearted people will never travel on it. Yung mga masasamang tao, hindi sila dadaan diyan. It will be only for those who walk in God's way. Fools will never walk there. Amen. Okay lang. Sabagat halimbawa nga sa NLEX, ang dadaan lang naman talaga dyan ay yung mga mabibilis, mga malalaking sasakyan. Walang bisikleta dyan. Amen po mga kapatid? Ang highway na iyong ginagawa ay daan para sa kabanalan. Na ikaw at ang iyong mga kamahal sa buhay, kapamilya, ay makalapit din sa kabanalan ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Na kung ayaw talaga nila, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ayaw nila ng kabanalan, bahala sila at sila ay mapapahamak. Papayag ba tayo mga kapatid? Di po. Dapat kahit ang mga kapatid mo, ang mga magulang mo, kamag-anak mo at mga kaibigan, madala din natin sa ating Panginoon. Do you believe that mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, next, holiness is often referred to the Bible as, look at that, the straight path. No? Pag sinabing kabanalan sa Biblia, ito po ay ang tuwid na daan, tuwid na landas, maayos na daan. Bakit? Sapagat kung hindi maayos ang daan na ibibigay sa iyo ng Diyos, mahihirapan tayo. Imbis mag-church ka na, paliko-liko, naliko ka tuloy, napunta kang SM. Amen ba mga kapatid? Amen po ba? O kaya, bigla ka lang, sabi mo, church ako, paliko-liko, napunta kay kumpare. Napunta sa barkada. Are you with me mga kapatid? But the road to holiness is a straight path. Proverbs 3 verse 6 says, in all your ways, acknowledge Him and He will make your
path straight. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Ng Panginoon, pag siya'y kinilala mo sa lahat ng iyong ginagawa, tutuwirin niya ang iyong landas. Jeremiah 31 verse 9, with weeping, they, the God's people, shall come, and with pleas for mercy, I will lead them back. I will make them walk by brooks of water in a straight path in which they shall not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. Look at that. Ang ibibigay ng Diyos sa mga God's people, when they come to God, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, is what? Ano yan? Straight path, in which you will not stumble. No? Isang tuwid na daan na hindi ka matatalisod, na hindi ka matutumba. Amen mga kapatid? Sapagkat ito ay pantay na daan. Amen po ba mga kapatid? Nung kayo po naging Christian, nahirapan po ba kayo dito sa church? Nung Christian ako, nung hindi ako Christian, okay lang eh. Ngayon naging Christian ako, parang hirap na hirap ako. Ganun po bang nangyari sa atin? O mas lalong gumaan? Mas lalong gumanda ang buhay. Amen kapatid? Mas lalo nating nakikilala ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Amen po mga kapatid? And God will not let you stumble. Yes, may mga problema minsan, pero ang lahat ng yan ay mawawala sapagkat ang laban mo, kasama mo ang ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Sabi niya, I am the father of Israel. Israel is God's people, and we are God's people through Jesus Christ. Amen mga kapatid? Ang tatay na yan, hindi kanya pababayaan. Isaiah 26 verse 7 says, Lord, you make the path smooth for good people. The road they travel is level, pantay. Amen po? Kaya ang lahat ng ginagawa ng Diyos para sa mga mabubuting tao ay para sa kanyang ikabubuti rin. Hebrews 12 verse 13, ito mas maganda at malinaw. Keep walking on straight path, so that the lame foot may not be disabled, but instead, look at that, be healed. No? Ang Diyos dadaling kanya sa kalsada, sa daan ng kabanalan. Bakit? Para ba pahirapan ka? Sabi ng verse. Hello? Hindi po. Para ba saktan ka? Hindi rin po. Bakit daw dadaling kanya sa daan na yon? To heal you. Para pagalingin ka sa iyong mga sakit, sa iyong mga kahirapan sa buhay. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kayo ba'y nakakaranas ng pagsama ng Diyos sa inyong buhay? Na kayo'y inaalalayan niya at pinapagaling niya? Amen mga kapatid? Hello? Pag ang Diyos ang sumama sa atin, we will have our healing mula sa ating Diyos na buhay. John was God's messenger chosen to proclaim the coming of Jesus Christ, Israel's Messiah, who is the King of Kings and the Lord of Lords. John preached a game-changing baptism of repentance that leads a life of holiness. How? By surrendering our life to Jesus Christ. Amen po mga kapatid? Hindi mo mararanasan ang tunay na kabanalan malibang isuko mo ang iyong buhay. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Look at this. John 14:6, sabi ni Juan, Jesus answered him, I am the way. No? Siya ang daan, the truth, katotohanan, and the life. Look at the next line. No one goes to the Father except by me. No? Si Jesus lang ang daan, siya ang tamang daan, siya ang matuwid na daan, at siya lang ang tanging daan patungo sa ating banal na Diyos na buhay sa langit. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung hindi mo kilala ang Ama, kilalanin mo ang Panginoong Hesus, at siya ang magtuturo sa iyo sa daan ng katotohanan at ng buhay. Amen po mga kapatid? 2 Timothy 1 verse 9. Do you follow? Nakasunod po ba kayo? Amen. Sabi rito, He saved us and called us to be His own people. Not because of what we have done, but because of His own purpose
and grace. Look at the next line. He gave us this grace by means of Christ Jesus before the beginning of time. Dahil kay Kristo, iniligtas niya tayo. Tinawag niya tayo na maging bayan niya, maging tao ng Diyos, mga lingkod ng Diyos dahil sa kanyang biyaya kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Salamat sapagkat dumating ang ating Panginoong Kristo. That is why, tayong mga Kristiyano, para maianda natin ang daan, ang pagdating ng Panginoon, dapat po ang mga puso natin ay punong-puno ng pagsisisi. Sabi nga natin, pagsisisi. Ano yung English? Repentance. Amen po mga kapatid? Sapagkat kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, Pastor, yung bang pagsisisi ay isang beses lang? Hindi po. Ito ay parang pagligo mo araw-araw. Ang problema, hindi naliligo araw-araw. Ito ay parang pagtututbrush mo, ay patay, lalo, Pastor. Ano ba yung araw-araw mo ginagawa? Pagkain, yan. Ang paghingi ng tawad sa Diyos ay araw-araw mo ring gagawin. Amen na, kapatid? Sapagkat ibig sabihin nun, lagi kang malapit sa ating Diyos na buhay. Kinikilala mo na kapag lumapit ka sa ating Panginoon, andyan ang iyong Ama na yayakapin ka at patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Amen na, kapatid? Amen po ba, mga kapatid? You know, anak ka ng Diyos. Bakit? Sapagkat dinamitan ka niya ng bagong kasuotan. Ephesians 1:4-5. Even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, so that we would be holy, without fault before Him because of His love. Verse 5, God had already declared that through Jesus Christ, He would make us His children. Anak ka na ng Diyos. This was His pleasure and purpose. Look at that. Nagiging masaya, natutuwa ang Diyos kapag ginawa kanyang anak. Anak ka na ba ng Diyos? Yung mga kapatid mo na hindi pa nag-church, anak na ba ng Diyos? Mga kamag-anak mo hindi pa nag-church, anak na ba ng Diyos? Mga kapatid, gusto rin silang gawin ng Diyos na anak sapagkat ito'y ikinasisiya at ikinatutuwa ng Diyos. Amen po mga kapatid? Dalin mo sila. Sabi sa katabi, dalin natin sila sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen po ba? God has already decided through Jesus Christ. Ang laging plano ng Diyos ay nasa mabuting kalalagayan, ang iligtas ang lahat ng makasalanan. Amen po mga kapatid? Sino po sa inyo ang hindi makasalanan? Hello, meron ba rito? Ang bait mo naman kung hindi ka makasalanan. Ano sabi ni Blackjack? Sana. Kasi baka pag hindi ka pa kinuha, nagkasala ka, impyerno ka. Amen na kapatid? Pero kung inaamin mo sa iyong sarili na makasalanan ka, brothers and sisters, nariyan ang biyaya ng Diyos para sa atin, making us His children for His pleasure and purpose. Amen po mga kapatid? Kaya ang utos sa atin ni Apostol Pedro, 1 Peter 1:15-16, everybody, instead, be holy in all that you do, just as God who called you is holy. Ang Diyos ba natin ay banal? Yeah, sabi niya sa 16, the scripture says, be holy for I am holy. Sa Tagalog, maging banal ka sapagkat ang Diyos mo ay banal na Diyos. Is that clear mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Now, kung tayo nahihirapan sa daan ng kabanalan, let me share with you 3 spiritual steps or life application on how to prepare the way of the Lord. No? So, number 1, mabilis lamang po ito. Number 1 is, everybody, repent sincerely. No? Gusto mo bang maging banal sa harap ng Diyos? Magsisi ka ng taos sa iyong puso. Turn away from wrong actions and change your mind and heart to follow God. Hello? Wala namang madali sa umpisa. Pero kung susubukan mo at lagi mong iisipin na pasayahin ng Diyos, magagawa mo na ikaw ay maging banal sa harap ng Diyos. Amen na kapatid? Bakit ka banal? Dahil ba sa iyong ganang sarili? Dahil ba mabait ka kaya tayo banal? Hello? Hindi po. Tayo ay naging banal dahil sa ating
Panginoong Hesukristo. At kapag humingi tayo ng tawad, pinapatawad tayo ng ating Ama sa langit. What is our verse? 1 John 1:9, verse 10. If we confess our sins, sabi nga natin, confess. Ano sa Tagalog ng confess? Pagpapahayag. Pagsasabi ng iyong kasalanan. If we confess our sin, anong gagawin ng Diyos? He is faithful and just and will forgive us our sin. And what will happen? And purify us from all unrighteousness. Verse 10, if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his words has no place in our lives. No? Pero pag sinabi mo, wala akong kasalanan, wala akong nagawang mali, sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Bakit? Romans 3:23, wala dyan. Ang lahat ay nagkasala. Yung bang lahat, kasama tayo doon? Kasama rin ba si pastor? Yes. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. But, look at the promise. If you confess your sin, patatawarin niya at lilinisin niya ang ating mga karumihan. Amen na kapatid? Making you holy. Wow. Tanong, nagkakasala pa po ba kayo? Sino sa inyo yung na-born again at 10 taon nang hindi nagkakasala? Wala ata. Salamat naman sapagkat totoong tao kayo. Amen na kapatid? Amen po ba? Pero ang kagandahan po nun, sa lahat ng ating pagkakamali, nakalaan ang mayamang biyaya ng Diyos that if we confess our sin, brothers and sisters, God is just and faithful to forgive our sins. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Sabi ng iba, para namang ini-encourage mo, pastor, na magkasala ang mga tao. Hindi po totoo yan. Sabi sa katabi, hindi totoo yan. Kahit sabihin ko sa inyo, huwag kayong magkasala, magkakasala pa rin kayo. Because it is your sinful nature. Amen po mga kapatid? Ang isang bata, no? Yung anak mo, kilala mo, mula paglaki, no? Magprito ka ng fried chicken. Sabi mo, nak, huwag mong kainin yung fried chicken ha, alis lang ako. Pagbalik mo, tingnan mo yung fried chicken. Wala na. Amen na kapatid? Bakit? Kasi kusa nasusuway ang tao sa kagustuhan ng kanyang magulang. Amen na kapatid? Lalo sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ito, ang ganda ng verse na yan. Ito'y naglalaan na pwede kang bumalik sapagat maraming mga Kristiyanong mahiyain. Ayoko mag-church. Bakit? Nagkasala ako eh. Wah, ayan ang verse. Humingi ka ng tawad sa Diyos at ang Diyos alam niya ang dahilan. Alam niya kung anong nangyari sa totoong sitwasyon mo at patatawarin ka niya kung totoo na magsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Do you get that? Amen. Acts 3:19 verse 20. Now turn from your sins and turn to God. Dalawang bagay po yun ha. Turn from your sin, tumalikod ka sa iyong kasalanan at ikaw ay, siyempre, kung tumalikod ka sa iyong kasalanan, ikaw ay haharap naman sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Hindi sa barkada, hindi sa tao, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Ikaw ay lalapit and you will turn to God. So, you can be cleansed of your sin. Amen mga kapatid? Bakit kailangan natin lumapit sa Diyos? Kasi siya rin ang maglilinis ng iyong kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Verse 20, then wonderful times of refreshment will come from the presence of the Lord, and He will send Jesus, your Messiah, to you again. Wow! Kaya yung pag-church natin, ito po yung nagpapakita ng times of refreshing moment. Na kapag nagtaas ka na ng kamay habang umaawit ka, nagdasal ka sa Lord, sorry po Lord. Nararanasan mo ang pagsama ng Panginoong Yesus sa iyong buhay. Amen na kapatid? The presence of the Lord gives you cleansing and forgiveness. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Pangalawa, yan, 3 lamang po ito. Pangalawa, everybody, remove obstacles. Ano yung number 1? Repent sincerely. Dapat totoo yung pagsisisi. Pangalawa, remove obstacles. No? Alisin yung mga nakabara. No?
Let go of bad habits. Ano pa? Pride or anger that block God's presence. No? Kahit naman anong pray mo, kung may nakabara na kasalanan diyan sa iyong puso, hindi makakapasok ang Diyos sa iyong buhay. Amen po mga kapatid? Hindi problema ang pagpapala. Ang pagpapala ay parang bukas na gripo sa lahat ng tao. May mga tao na sumasahod sa gripo. Sabi na, bakit hindi ako napupuno? Bakit hindi ako napupuno? Yung pala may takip. Hello mga kapatid. Pero alisin mo ang takip na yan. Alisin mo ang bagay na bumabalakid para punuin ka ng Diyos ng pagpapala. I tell you, brothers and sisters, ma-achieve mo ang tunay na kabanalan kay Kristo. Amen po mga kapatid? Hiwalay sa Diyos, hindi ka magiging banal at malinis. Amen po ba mga kapatid? Look at this again, Ephesians 4:24. You were taught with regards to your former way of life. Yung dati mong buhay, anong gagawin? To put off your old self. Hubarin mo, ang iyong lumang pagkatao. Sino ba ang lumang isagani? Sino ba ang lumang ikaw? Hubarin mo na ito. Which is being corrupted by its deceitful desires. 23, to be made new in the attitude of your minds. 24, and look at this, to put on new self. No? Hinubad mo yung lumang ikaw at idinamit mo naman ang bagong ikaw. Sino yung bagong ikaw? Ikaw na nakakilala na kay Kristo. Created to be like God in true righteousness and holiness. Wow. Magkakaroon ka lamang pala ng totoong katuwiran at totoong kabanalan kapag ikaw ay nagsuot ng kabanalan ni Kristo. Amen po mga kapatid? Hiwalay sa Panginoong Yesus, wala tayong kayang gawing mabuti. Do you believe that mga kapatid? Kaya salamat sapagkat hindi lamang tayo pinuntahan ng Panginoon dito sa lupa, siya pa ay nananahan sa atin. He is Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Nasa sayo na ang Panginoon. Kaya ikaw din ay banal na. Saan? Hindi sa iyong katawan, hindi pa sa iyong kaluluwa, but you are holy in your born again spirit. Pumalakpak nga po ang lahat na born again sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen. Are you learning so far? And finally, panghuli, simplify your life. Ano yung number 1? Repent sincerely. Number 2, remove obstacles. At yung panghuli, simplify your life. Step back from too many comforts or busy distraction that crowd your time. No? Minsan, mas pinipili natin na ayoko mag-church, online na lang ako. Comfort. Ayoko mag-church, umuulan. No? Hello? Pero tingnan ninyo, kung merong mga nakabalakid sa iyong buhay at inawala at lahat ng ito ay hindi mo pinansin at sinunod mo pa rin ang kalooban ng Diyos, brothers and sisters, di ba masasabi mo, Panginoon, nagawa ko ang iyong kalooban. Amen po mga kapatid? May pagmamalaki mo sa Diyos na ikaw nga ay tunay na sumusunod sa iyong Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Minsan ang iba, hindi mo na ako mag-church sapagkat may trabaho ako. Ako po ay mayroong mas mahalagang gagawin. Yes, pero napag-aralan na natin yan. Hello? Ano po yung dalawang dahilan para hindi ka makapag-church? Kapag mayroon kang malubhang sakit at di ka makatayo, at pangalawa ay kapag, yan, please lang. Pagpatay ka na, huwag ka na magsimba. Maraming matatakot. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Pero kung hindi naman nakapasok doon sa dalawang kategorya na yon, at alam mo na mahal mo ang Panginoon, brothers and sisters, ito lang ang simpleng buhay. Ang mabuhay at mamatay para kay Kristo ay isang malaking pakinabang. Amen mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen po mga kapatid? Sige, sasabihin ko sa inyo, magpakayaman ka. Gusto mo sayin ang buong Luzon. Okay lang yan. Pero darating ang araw, sabihin mo, parang kulang. Akin pang Mindanao. Sige, sa'yo na rin. Akin pang Luzon, Visayas, Mindanao.
Lahat na sa'yo na. Darating pa rin ang araw, sabi mo, parang kulang. Sapagkat ang kulang na yan, tanging Diyos lang ang makakapuno. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? At hindi na mangyayari ng lahat ng bagay sa mundong ito ay mapapasa iyo. Kaya sinasabi ko na sa iyo ngayon, ang shortcut ng buhay mo, ang mamatay at mabuhay kay Kristo ay malaking pakinabang pa rin. Shout amen. Maglingkod ka na sa iyong Diyos habang malakas ka pa upang makatanggap ka ng tunay na korona pag uwi natin sa langit. At habang tayo nabubuhay sa lupa, you are Macarius, super blessed and happier than happy in Christ. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Yun ang simpleng buhay. Amen po mga kapatid? Ang dati naman talaga, ang simpleng buhay, makakain lang ng 3 beses ang araw, makapag-aral ang mga bata, may pambayad ng kuryente, okay na. Abang ngayon, pag walang internet, galit na galit. Gusto. Hello? So here are some practical actions. Dito tayo magtatapos. Letter A, show good fruit. No? Treat others with fairness, kindness, and share what you have with people in need. No? Kapag ka ba kayo ay may malaking sahod, nagsishare ba kayo sa iba? Akin lang to, akin lang to. No? Darating ang araw, mangangailangan ka rin at lahat ng natulungan mo, magbabalik din sa'yo ng tulong. Amen na kapatid? Yung mga naging mabait ka, yung mga pinag-pray mo dito sa church, pag dumating ang araw na lugmok ang buhay mo, ikaw din ay pagpe-pray nila. Amen na kapatid? Amen po ba? Show good fruit. Letter B, humble yourself. Very plain and simple. Magpakumbaba ka. Spend time in prayer and ask God to guide you in your daily choices. No? Lord, ano bang gagawin ko? Talagang iniinis ako ng tao na ito eh. Bahala na ang Diyos sa iyo. Amen po ba kapatid? Humble yourself. Letter C, finally, stay obedient. No? Sumunod ka lang sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. And after all, sasabihin ko sa inyo, ano man ang sabihin ng tao, okay, totoo yan. Sabihin na nila na ikaw ay marumi, ikaw ay makasalanan, ikaw ay hindi naglilingkod ng tama. Pero ang totoo pa rin ang mananaig. Ang Diyos ang nakakita na lahat ng iyong ginagawa ay totoo sa harap ng ating Panginoon. Amen na kapatid? Ang malaga, sumusunod ka sa Diyos at sa kanyang mga salita. Can you hear amen? Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men. What will happen? That they may see your good deeds, your good works, and praise your Father in heaven. No? Magliwanag ka. Sabi sa katabi, magliwanag ka. No? Bakit? Para may makita ang mga tao na mabuting gawa mo. No? Nagbaon ka, pasobrahan mo na. Uy, bait naman ito. Bakit? Christian ako eh. Hello, are you with me? At sabi niya, praise the Lord. Amen mga kapatid? Kaya napapapurihan nila ang ating Panginoon sa iyong pagtulong. Amen po ba mga kapatid? Last verse, tayo po tayong lahat. Luke 15, verse 7. Sige po, mahilingan ko lahat na tumayo. Basahin natin. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. No? Ito pa rin po yung goal natin. Ito pa rin po ang nais natin ngayong taon na ito bago matapos ang 2026. Ano po yon? Makapagligtas ng isang kaluluwa para kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Prepare the way. No? Ihanda mo ng daan na yan kapatid. Sapagkat pag ito'y handa na at dumating ang Panginoon, yung tao na yan na dadali mo kay Kristo ay tatanggap sa Kanya ng buong buo. Kagaya mo rin. Amen po ba mga kapatid? Darating ang araw na yan. Huwag ka lang manawa. Are you with me mga kapatid? There will be more rejoicing in heaven. Mas matutuwa ang langit, magpipesta ang langit. Kahit isa lang ha. Sabi natin sa katabi, isa lang. Nadali natin sa ating Panginoon. Mahirap bang magdala ng isa? Tatanungin ko po kayo, mahirap po bang magdala ng isa? Kung hindi po, gawin natin na magdala sa Panginoon. Amen mga kapatid? May natutunan po ba kayo? What is our Macarius Challenge, everybody?
Prepare the way of the Lord. Repent and live a holy life. Isa pa nga po malakas. Prepare the way of the Lord. Repent and live a godly or holy life. Amen mga kapatid? Nang sa ganon, ikaw ay magiging ilaw at makikita na lang yung mabubuting gawa at purihin nila ang Panginoon at ang ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Shall we pray? Let us pray. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito sapagkat tunay po na lagi kang gumagawa ng daan para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay na laging makalapit sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami na kung minsan paliko-liko kami, na kung minsan ay ayaw naming tumbukin ang daan papunta sa iyong kabanalan. Lord, salamat po sapagkat kagaya ng mga sinabi mo kay Propeta Isaiah, na ikaw ay laging gumagawa ng daan, even in the impossible ways, Lord, in the desert, in the wilderness, sapagkat ikaw nga ay tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos, kayang gawin ang mga imposibleng bagay. Kaya Panginoon, salamat po na makita namin palagi ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, na sa aming na kung kami nakakagawa ng kasalanan, Panginoon, pagsisiyan namin ito ng tunay, O Diyos. Nang sa ganon, ay patuloy na malinis mo ang aming mga buhay at patuloy kaming makapaglingkod sa iyong banal na pangalan. Lord, dalangin po namin ang bawat isang naririto ay magkaroon ng desire na gumawa ng daan, ng paraan upang ang kanilang mga mahal sa buhay ay madala dito po sa iyong iglesia. Nang sa ganon, hindi lamang po kami ang masaya, hindi lang kami ang ligtas at pupunta sa langit, kundi ang aming buong pamilya, si nanay, si tatay, ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak, maging aking mga kaibigan, sama-sama kami na pupunta sa langit sapagkat kami ay binigyan mo ng kabanalan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Salamat po, Ama, sa pagpapaalala mo sa amin sa umagang ito at patuloy po na kayo lamang ang maluwalhati at madakila sa lahat ng aming sinabi at ginawa sa lugar na ito. Let everything that has been said and done will be for your glory alone, Father, and to you all the praises and thanksgiving we bring back in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ating Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Prepare the way of the Lord. Repent and live a holy life. Amen po mga kapatid. Are you blessed? Super blessed. Kung kayo po na-bless, i-bless din po natin ang ating gawain through grace giving. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!